Kong Romy, may buntag di mo, sir. May buntag, Kong. May buntag sa tanan mong mga suking tigpaminaw. Good morning, everyone. Anong status na nung resolution? Well, nabasa na ito sa first reading, Kong, at it will be referred to a committee, appropriate committee for discussion. Siguro nasa committee on transportation or ang i-refer ito nila. And gaano katagal? Baka naman po pwedeng madaliin nila. Well, ginawa ko, we requested that this file advance copies of this resolution before this to toll regulatory board at saka sa mga toll owners po ng ating dalawang toll na malalaki. O yung mga toll operators natin. O, kasi nga naman, nasa crisis na nga tayo, mag-a-adjust pa ng mag-a-adjust. Meron bang, recently lang sila nagtaas, di ba? Noong January 2026, nagtaas sila ng toll rates. Okay. At alam mo, malaki din ang bawas sana kung ano, lalo na kung isuspend, no? Dalawa yung hiningi natin. Hindi lang ano ha? Hindi lang suspension ng increase. Hindi lang postponement or reduction ng rates or kaya kung wag mo lang magbayad, di ba? Kung pwede sana, no? Pero kahit sa reduction of rates na lang, malaking tulong na ito sa mga lahat ng gumagamit ng toll road. Lalo na sa toll road na ito, doon din dumadaan yung ating mga nagdadala ng ating mga produkto ng agrikultura galing sa north, galing din sa south. Hindi pa ba nila nare-recover? Hindi pa ba nila nare-recover yung investment yan, Kong? Ay malaki kasi ang income nila almost every month, no? Kung hindi man siguro nila na-recover pa, pero definitely ma-recover talaga ito in a very short time. At malaki na din ang volume kasi ng traffic, dumadaan every day sa South Luzon, so mga 351,000 per day na vehicles yan, almost the same din sa North, no? So kaya kung bawasan man kahit kalahati or sobra sa kalahati ang bawas, sa tingin ko malaking tulong ito sa ating mga kababayan. Sa ngayon naghirap dahil sa mataas na presyo ng ating mga diesel fuel and gasoline. Baka pwede, isama na rin natin Skyway. Lahat na. North Luzon, South Luzon, including the Skyways. Yun ang ating hiningi sa toll regulatory board. Tsaka siyempre doon sa mga private operators natin. Yes, at saka dalawang may-ari ng mga toll roads nito. So, sana marinig nila at magpapakinggan ito. Ito lang may temporary lang, ano? Habang nasa crisis tayo, na isipin mo ngayon, sobrang 100 ng bawat litro. Although talagang maliit lang ang bawas sa toll road, pero at least makakatulong na rin sa mga biyahidor. Lalo na yung nagdadala ng ating mga bigas, mga gulay galing sa north, galing sa south, at sa north, galing kasi sa Baguio yung ating. At yung karamihan ng ating mga bigas galing na Nueva Ecija. So I think malaking tulong na ito sa mga konsumante dito sa Metro Manila. Tsaka damay nga natin Skyway kasi kahit paano mabawasan yung problema sa traffic. Although ngayon nabawasan yung mga sasakyan tumatakbo in fairness, kaya lang naman ka ng Skyway mabilis, pagdating mo sa ibaba naman matraffic din, di ganun din. So sana sinama natin ang lahat ng tour owners natin sa buong Metro Manila, buong Luzon. Kong, samantalin ko rin, kumusta ng status nung New Building Act? Ito, magtatag-ulan na naman, tsaka at sunod-sunod yung mga lindol na nangyayari. Anong status nito? Yes, actually, tapos na ito dito sa Congress. House, no? Sa lower house, tapos na, nasa Senate na. Kahapon lang, kausap ko si Senator Mark Villar at sabi ko sa kanya kung pwede sana dahil he is the chairman naman ng Committee on Public Works and Highways in the Upper House, na kung pwede sanang ma-sponsor niya ang bill na ito sa Senate and mapapastrack sana natin kasi ito ay LEDAC priority naman. At alam mo, hindi natin dapat ito patagalin dahil
bago lang sa amin, sa lugar namin, sa probinsya namin, may lindol na naman. So halos monthly may lindol na experience yung Surigao del Sur. At in fact, almost every month naman sa buong Pilipinas may mga lindol at mga bagyo, mga kalamidad na dumadating. It's about time really na we really have to upgrade our building code. Tayo na lang ang naiwan sa buong Asia at buong mundo. Anong salient point ba nitong new building code na ito? Well, una sa lahat, mayroon tayong mandatory review, no, ng mga building. Ang tawag dito structural review ng mga buildings na constructed 15 years ago, no. Once ma-approve ito, halimbawa ma-approve ito ngayon, 15 years downward, yung kung kailan ito na umpisahan na ginawa, basta lampas ng 15 years, may mandatory review ng lahat ng mga struktura. Lalo na yung mga special structures. Yung mga special structure means yung mga high-rise building, mga multi-story building, kailangan i-review kaagad natin, ano? Para makita natin ang structural integrity. Structural integrity. Kaya ang tawag namin dito structural audit. Din pangalawa, i-strengthen natin ang Office of the National Building Code. National Building Officials. Kailangan na malagyan ng maraming specific bureau ang National Building Office para ma-focus doon ang mga, lalo na yung pag-resolve ng mga kaso tungkol sa national building, yung construction ng mga buildings, no. Maraming kaso kasing na-file na hindi na-actionan at magiging regional ang mga offices nito. Kasi naiimbudo rito sa sa National Office. Dapat dahil ang Department of Public Works and Highways ang nilagay natin na ang Secretary is automatic National Building Officials. So may mga regional offices naman ang DPWH. So dapat ma-regionalize din ang pagsisito ng mga conflict with regards to construction of buildings. Okay. Kung Romy, pahabol na lang namin kasi nga ilang linggo na nating kinakalampag itong PICAB, yung Philippine Contractors Accreditation Board, hanggang ngayon hindi pa sila kumikilos doon sa petition para ma-lift yung suspension ng mga legitimate naman ng mga construction company. Ubay-ubay ba ito? Ang pakiusap, nagsabi na ho yung DPWH na mali lang yung mali yung coordinates na nagamit nila, tsaka yung ICI, naitayo naman ng ibang mga project, kaya lang mali lang yung grid coordinate, kaya lang yung mga nasuspende dahil doon sa mga maling grid coordinate na yon, hanggang ngayon suspendido. Well, yun nga ang isa sa mga problema natin, Kong. Una dahil sa ngayon, na-experience ng DPWH, dahil sa mababa yung presyo. Mababa yung presyo sa CMPD na tinatawag. So, ang mababa na yung CMPD natin, tumataas pa yung diesel fuel natin. Dahil volatile yung presyo ng diesel fuel, halos lahat ng mga regional at district offices ng DPWH walang nagpa-participate sa mga biddings, lalo na kumukunti nga ang mga contractors dahil sa mga suspensions, no. So well, yes, dapat sana ang PICAB din, siguro bago magagawa rin tayo ng resolution urging PICAB na to expedite the investigations on mga suspended contractors in view of the alleged participations in the construction of flood controls and other structures, no. So mas maganda siguro ma-expedite nila yung investigation para at least kung walang mga kasalanan, ma-lift up na kaagad yung kanilang mga suspensions para at least madagdagan yung communities of contractors that are doing business, lalo na dito sa Department of Public Works and Highways, sa Department of Education for their classrooms, and Department of Agriculture for their farm to market roads. So sa ngayon, maliban sa kumunti na yung yung contractor, maraming contractor na hindi nagpa-participate ng bidding dahil nga doon sa volatile prices ng diesel fuel, which takot sila dahil baka nga yung mababa pa yung estimate
mag-participate sila at pataas ng pataas ang diesel, nila alam kung hanggang saan o kaya may stock pa bang mabili. So may mga second thought yung mga nagsisecond thought yung mga contractors for participating in public bidding. Oo nga, but in the meantime kasi habang nakabimbin yung lifting, yung mga empleyado na dapat sana yung nagtatrabaho at nakakasweldo, hindi rin makapagtrabaho. Kasi hindi rin Isa pa yun. Di ba? Yes, kung isang problema pa yun dahil karamihan kasi ng mga empleyado sa construction industry ay mga no work, no pay. Kaya nga sabihin, pag kung walang kontrata ang mga construction companies, tigil din ang sahod nila. So, nadagdagan ang mga walang mga trabaho sa buong Pilipinas ngayon. Nagtuturuan kasi yung PICAB, ang sinasabi nila, si Secretary Chris Roque daw ang maayaw na aksyonan nila. Sabi naman ng office ni Secretary Chris Roque, ano naman kinalaman namin? Member, independent naman sila from us. Di ba? Bakit naman kami ituturo dyan? Hindi natin maintindihan sa PICAB. Ano pang iniintay Di ba? Yun nga. Siguro sa tingin ko kailangan expedite. Well, there are construction companies that are suspect really in the mga construction na yan. Pero yung dahil nga doon lang sa mali, na hindi naman kanilang mali yun, mali naman ang implementing office dahil yung coordinates nagkakamali, hindi naman kasalanan ng mga Precisely. construction company yun. Nag-bid lang sila doon sa nakalagay na isa coordinates. So, nang nanalo sila ng bidding at in-implement nila yung trabaho, hindi naman kanilang kasalanan yun. May kasalanan yun ang Department of Public Works. Basig pwede na ka mag-intervene, Kong, para ma-resolve na to. Yeah, kasi, gapanghilak na. Gapanghilak na, Kong. Ang apektahan gid ni Kong mao ang workers, mga empleyado, ang labor force. There's about 300,000 yung apektado na nitong kawalan ng aksyon ho ng PICAB. And it will be going up dahil sa tingin ko yung mga may ongoing construction ngayon, may ongoing contract. Na ang mga estimate ng kanilang mga pricing ay nakabase pa nung nakaraang mga presyo. Halimbawa, in 2025 na ongoing pa ngayon, maraming 2025 na ongoing na kasi nabid ito at the later part of 2025. Nagsuspend na rin. So, I think baka, hindi lang suspension, kung hindi baka maghingi sila ng mutual termination. For reasons that mataas na ang diesel. Dati ang estimate mo sa diesel na ilagay mo sa inyong program of work, nasa 50 pesos, halimbawa, o 60 pesos ngayon. 100 pesos times 2 na yun, At lahat ng ang diesel fuel is the most vital construction materials na kailangan mo. Lahat ng equipments mo tumatakbo dahil doon sa diesel, di ba? Okay. Yeah. Sige, Kong. Abangan ho namin na pag may kopya ho kayo ng resolusyon dito sa PICAB, pakipadalahan din po kami, Kong, Kong, para yes, Kong. Thank you so much for the time. Thank you. Maimbuntag. Thank you. Si Congressman Romy Momo.